Tol, kumusta? Balita. Ayan. Nag-live po ako dahil gusto ko po sanang sabihin na this coming Sunday sa Pilipinas, hindi po tayo muna magla-live sa Boss and Ponder. Ililipat po natin ng Sabado. Meron lang po kasing kailangang asikasuhin. Yan, salamat Brad Teng. Yan, may kailangan lang po kasing dapat asikasuhin. So, Saturday po tayo ng sa Pilipinas, Sabado ng alas 8 pa rin ng gabi. So again, instead of Sunday, magiging Sabado po muna tayo. For now, this week lang po sa Pause and Ponder. Ayan. Antabayanan niyo po dahil meron po kaming inihandang pag-uusapan kasama si DK at saka si Los. Ayan. Again, this coming Saturday, I think bukas na po yan, nakausap ko rin naman si Ben CJ. Wala po siyang munang live dahil meron din po siyang gagawin. So tinanong ko siya baka pwedeng mag-broadcast kami ng Sabado. So okay naman sa kanya. So Sabado po tayo sa Pause and Ponder alas 8 ng gabi instead of Sunday. Ayan. Musta Brad Ronnie Keypoint, Brad June Official. Yun pa ba? Hindi ko makita ibang mga naglalagi dito. Yan. At pakiantabayanan nyo po mga kapatid. But part of the reason kaya po ako nag-live is to share with you yung mga nangyayari this coming itong pagpasok ng 2026 dito po sa aming lugar. Napakaraming mga naliliwanagan na ang kanilang mga kaisipan kasi you can only resist for so long, kagaya ninyo, kagaya ko. Ang hindi kasi nare-realize ng pamunuan sa loob is we fought, we tried to stand up for our faith. Pinakipaglaban natin yung ating pananampalataya until we couldn't do it anymore. Sinubukan nating pangatwiranan, pero we prove ourselves to be on the losing end of the battle. Wala na tayong maapuhap na katwiran. We cannot sustain the fight kasi yung mga itinuturo na sa ating mga aral, hindi na siya sound doctrine. Hindi na siya yung doktrinang sinasabi ni Pablo. In fact, nagbabala si Pablo, sabi niya, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral ay matakwil. Ipinatatakwil kahit sila pa ang mangharal. What's important is yung pakikinggan na aral. Kung yung aral na ipangangaral sa atin, iba na, nag-deviate na sa totoong aral na dala ng mga apostol at ng Panginoong Jesus, iisa lang naman ang recommendation, itakwil. Huwag nating tanggapin. At dumating nga tayo sa punto na hindi na natin tinatanggap yung mga aral na ating naririnig. Dahil alam natin, hindi naman yun ang kahulugan ng mga talatang binabasa sa Biblia. Kamukha lang nung paksa nila nitong nakaraang prayer meeting, naging paulit-ulit yung salitang consistency is the key or consistency is key. Ang daing talatang binasa, pero nag-ugat yun sa 24:13 ng Mateo. Nakalagay doon,
Ang magtitiis ang wakas, siyang maliligtas. Never sa talatang yun mababasa mo na consistency is key. Tapos nagdugtong-dugtong na from that yung iba't ibang mga talata ng Biblia. Wala din dun. Manapa, perseverance and endurance yung makikita mong pwede mong makuha dun sa talatang binasa nila. Magtitiis hanggang wakas, maliligtas. Pero we wonder kung bakit ganun na lang ang pakahulugan dun sa talata. Kasi bandang huli, lumabas yung dahilan. Kasi mahahalata mo po ang interest ng isang mangangaral based dun sa narrative na gusto niyang iparating sa mga nakikinig. Ang gusto niya lang palabasin, i-block ang end statement niya, i-block lahat ng mga panggagalingan, kahit mga tao na hindi ka makakapagpatuloy. Yan. It's another form of gaslighting. Kasi ngayon, may isip mo o magigilty ka na pagka lumabas ka, it's because of you. Hindi ka naging consistent sa iyong paggawa, sa iyong pananampalataya. Which is, hindi naman ganon. In fact, siguro marirealize natin ngayon, meron ba kayong narinig na aral mula sa ating Panginoon? Sa kanyang buong panahon, sa 3 taon na siya'y nangaral sa mga tao sa lupa, na sinabi niya merong hindi maliligtas. O pag ginawa mo ito, hindi ka maliligtas. Kasi may nabanggit yung leader dyan sa loob. Sabi niya, hindi ka maliligtas pagka ganyan. Sabi ko, ba't parang harsh yata yun? So binalikan ko yung alaala ko at yung mga talatang nabasa ko sa Biblia. Sabi ko, ultimo ang Panginoon, wala naman siyang kinukundi na sa kapahamakan. Kasi kung ang mission mo is ipangaral ang katotohanan, ang mayamang habag ng tao, naparito kasi si Kristo para magbigay ng pag-asa sa sanlibutan, diba? Gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakafocus ka doon sa iyong mensahe, sa core message ng iyong ibabalita, hindi sa repercussion pag hindi mo tinanggap yung balitang yun. Kasi ang Diyos kasi, ang kausap niya, ang puso ng mga tao. Alam niya na kung yung binhi na yun na itatanim ng Diyos sa ating mga puso ay magbunga, gagawa yun ng mabuti. Kaya nga yung kaligtasan, ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Pag nagkaroon ka ng kaligtasan, magbubunga ka ng mabuting gawa. Mabuting gawa, good works is never the root. Manapa, ang mababasa natin sa Biblia, ang ugat, yung kaligtasang ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya kapag naligtas ka sa pangalan ng Panginoon, it's inevitable gagawa ka ng mabuti. Hindi na kailangang i-gaslight ka o i-guilt ka o takutin ka, so much so, para sampalatayanan mo yung mensahe, yung salita ng Diyos. It was never a tactic, no? Kahit in time in memoriam, panahon pa ng mga patriarka, panahon ng mga propeta, hindi naging taktika yung pananakot eh. Diba sabi nga sa Biblia, inilalagay ko sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay. May rekomendasyon naman ng Diyos kung ano ang dapat nating piliin. Diba? Kaya lang, ang naririnig nating pananakot ngayon, kahit sa doktrina, yung mga taong dinudoktrinahan, sa huli, I think alam nyo na ito mga kapatid, ginagamit yung talata sa Kawikaan, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Kapag ang hirap ay hapis ay dumating sa inyo na parang bagyo at parang ipo-ipo,
Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ako'y manunuya kapag ang hirap ay at hapis ay dumating sa kanila. Tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kaya nga susundan pa yan ng talata na ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ka na tinatawag, kapatid. Kaya admittedly, kahit hindi pa naman whole heart ang pagsampalataya mo, mapipilitan ka out of fear. Yun ang mali, mga kababayan. Dapat kasi ang pagsampalataya sa Diyos hindi bunga ng takot. Kasi sabi sa Biblia, ang may takot hindi pa pinababanal o hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Diba? Perfect love drives out fear. Kung mababasa natin yung kasaysayan ng mga propeta, ng mga apostol, ng ating Panginoon, simple lang naman ang tanong sumasampalataya ka ba? Yun lang ang requirement para tanggapin mo ang salita, tanggapin mo ang Diyos. Sumasampalataya ka, hindi kailangan coerced by fear. Diba? Hindi dapat dahil sa natatakot ka, kaya ka sasampalataya. Sasampalataya ka dahil naniniwala ka. Yan. Kaya no wonder dumami ang membership dun sa pinanggalingan nating religion. Kasi it's always coerced by fear. At pagka nga namulat na yung mga tao sa katotohanan, diyan na magkakaroon ng shaming or religious shunning, ostracization, i-ostracize na nila na yan naman talaga hindi nagbunga, ang puso niyan mga dawagan, tabing daan, batuhan, hindi nagbunga ang salita ng Diyos. Paano magbubunga yan? Kaya lang naman sumampalataya yan, napilitan, tinakot ng doktrina. Diba? Kasi ang pananampalataya talaga hindi bunga ng takot. Pagka sumampalataya ka, it's because you believe. Kagaya nung nangyari nung isang tagpo na nabuhay na maguli na ang ating Panginoon. Diba? Sabi niya kay Tomas, hawakan mo ang aking kamay, idaiti mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ano ang sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat ako'y nakita mo, kaya ikay sumasampalataya. Kasi sabi ni Tomas, nung ibinalita sa kanya, nung unang nagpakita ang Panginoon sa mga kapwa niya alagad, malibang makita ng aking mata at mahipo ko ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya. It's not because hindi siya naniwala sa ating Panginoon. Naniniwala siya. Kaya lang, yung part na mabubuhay siya maguli, yung part na yun hindi pa sampalataya si Tomas. Alalahanin natin, naisugo na yan si Tomas kasama ng 11. Nakapangaral na sila sa iba't ibang mga bayan at nayon. Pinangaral niya na ang kaharian ng langit. Pero yung part na mabubuhay siyang maguli, yun medyo siguro hindi pa kumbinsido. Kaya nga sabi niya, malibang makita ko. Kaya nga nung nakita niya at nahawakan niya na, Panginoon ko at Diyos ko, yun dapat kasi ang mangyari. Tinawag ba ng pangalan o kinutya man lang ba ng Panginoon si Tomas? Nakarinig ba ng masasakit na salita? Napakatanga mo, napakabobo mo. Tagal mo na akong kasama hanggang ngayon, hindi ka pa sumasampalataya. Mahina ang pananampalataya. Walang ganong pananalitang sinabi ang Panginoon. Kasi ganon ang mensahe ng isang mapagmahal na Diyos. Puno ng pag-ibig at awa sa kanyang inaakay. Ang nakalulungkot na nangyayari ngayon, ang dahilan ng paglabas ng mga kapatid dyan sa loob, dahil na rin mismo sa pag-uusig, pangunahin na ng mga manggagawa dyan sa loob. Sabi ko nga po sa inyo, yung aking ina, di ba? Hindi naman lalabas yan Mahal niya ang mga kapatid na itinuring niyang mga kapatid at kaibigan sa loob. Pero dahil sa pagmamalupit, sa karahasan, sa kapwa-tao, sa hindi pagkaramdam ng pag-ibig,
lumabas ang aking ina. At ganyan din yung iba't ibang mga taong mga napupuna na hindi naman talaga totoo ang pag-ibig. It's just a slogan. Kasabihan lang yan, pero walang espiritu, walang gawang nakapaloob dyan sa salitang pag-ibig. Kaya nga kahit sabihin pa nila na mahal namin kayo sa tunay na kahulugan ng salita, hindi totoo yun. Sinasabi lang yun. Kasi ang pag-ibig, ipinakikita yan eh. Anong katunayan? Naaalala nyo yung tagpo na nakahuli sila Pedro, I think nasa 153, mali ako nagkakamali, nakahuli sila ng malalaking isda. Kasi alam nyo si Pedro is fisherman by trade. Kaya nung nakahuli na sila ng isda, tinanong ng Panginoon si Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang tinutukoy niyang mga ito, yung mga isdang nahuli nila. Ang sagot ni Pedro, naalalaman mo, kita'y iniibig. Alagaan mo ang aking mga tupa. Tinanong siya uli, parehong tanong, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Naalalaman mo, Panginoon, kita'y iniibig. Pakainin mo ang aking mga tupa. Tinanong uli, Pedro, ako ba iniibig mo ng higit sa mga ito? Namanglaw na siya nung pangatlo eh. Pero sumagot pa rin, Panginoon, nalalaman mo kita'y iniibig. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Kasi hindi mo naman pwedeng i-claim o sabihin lang o bitawan yung salitang pag-ibig. It must be proven, kagaya ng pagtatanong ng ating Panginoon kay Pedro. Kung talagang may pag-ibig ka sa aking mga tupa, kailangan makita sa iyo yung pag-aalaga, pagmamahal at pagpapakain. Obligasyon niya ng isang umaakay sa mga tupa ng Panginoon. Yamang naipagkatiwala kay Pedro yung pag-aalaga sa tupa ng mga Panginoon, Peter must deliver this promise. Otherwise, hindi totoo yung sinasabi niya na siya'y may pag-ibig sa Diyos. Ang refleksyon ng pag-ibig ng isang mangangaral sa Diyos ay ang pag-aalaga at pagpapakain, ibigin ang mga tupang naihabilin sa kanila. Yan din naman ang nakasulat sa Biblia, no? Na yung mga obispo na ginawang obispo ng Espiritu Santo upang pakanin nila ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. May obligasyon talagang pakainin eh. Kaya lang, ano ang ipakakain? Yun ang tanong. Diba? Ang dapat maipakain sa kanila, yung pagkain ibinigay ng Diyos. Yun nga yung tinapay na bumababa mula sa itaas. Yun yung tinapay na ipinakain ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, yung tinapay na mula sa langit, kung hindi ninyo kakainin ito, wala kayong bahagi sa akin, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ko sa inyo, siyang aking laman. Diba? At ang alak na ibinibigay sa inyo, siyang aking dugo. Kailangan kainin ninyo at inumin ito. Kaya nga ang sagot ng mga alagad, mabigat ang pananalitang ito. Sinong makaririnig? Mula noon, iniwan na siya ng kanyang mga alagad. Marami ang nagsialis, tumalikod sa kanya. Bumaling naman siya sa mga natirang alagad. Ang sabi niya, kayo, ibig nyo bagang iwan din ako? Nung umalis, Panginoon mismo ang iniwan nila. Yung umalis yung mga alagad, tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Meron bang tinawag na Antikristo, masasamang tao, ibubulit kayo sa impyerno? Wala namang ganong sinabi ang Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, naintindihan nila, dala lang ng hindi pagkaunawa. Kaya tumalikod yung mga taong yun. Kasi ang akala nila, literal, parang kanibalismo ang mangyayari. Kakainin nila ang katawan ni Kristo at iinumin ng dugo. Kaya nga sabi nila, matigas ang pananalitang ito eh. Diba? Paano ka makakaramdam ng pag-ibig kung yung salitang pag-ibig wala namang kalakip na gawa?
Ngayon natin susulitin yung mga nasa loob kasi puro sila gawang mabuti. Walang isang gawang mabuti na hihigit pa sa pag-ibig dahil ang hula ay matatapos. Ang pananampalataya matatapos yan. Ang pag-asa matatapos din. Ngunit mananatili ay ang pag-ibig sapagkat ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig mananatili yan eh. Sabi ng Diyos, paano mo maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo maibig. Paano mo maiibig yung Diyos na hindi mo nakikita? It is very unlikely. It is near impossible na maibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Kagaya ng tanong ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, iniibig mo ba talaga ako? Kasi kung you profess love for me as your Lord and Savior, kailangan may manifestation yun eh. Magpakain ka, mag-alaga ka ng tupa ng Panginoon. Itong mga naanib na kapatid, yan, kamukha ni Ronnie Keypoint del Rosario, yan, yung mga nandito ngayon sa loob, tayo na mga nagsilabas. Bakit tayo lumabas? Iba dahil meron lang naman tayong mga katanungan. Yung kasi dating pinaniniwalaan natin totoo at walang makagigiba na dapat pinananatilihan mismo, tinutupad mismo ng mga nangaral sa atin ng salita. Hindi natin nakita yun eh. Samantalang iniaaral sa atin ang mga kabawalan, mga hindi dapat gawin. Dahil kung gawin natin ito, tayo'y nagkakasala sa Diyos. Hindi yun ang nakikita natin. They are not practicing what they're preaching. Kaya ngayong isang pagkakataon, kinall out ni Pablo si Pedro eh. Sabi niya, di ba? Paimbabaw ka. Kasi nakikisama ka sa mga hintil. Nung nakita mong parating na si Santiago, humiwalay ka sa kanila. No? Sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan, sabi ni Pablo, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sa 2 ng Roma, mababasa na naman natin, guro ka sa mga bata, sa mga hindi nakakaalam ng katwiran. Napupuot ka sa Diyos-Diyosan, pero ninanakawan mo ang templo. O iniisip mo na yung mga nagkakasala hahatulan ng Diyos at ikaw makatatanan ka sa hatol ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Nandun yun sa isang kapitulo, magkakarugtong yun. Anong ibig sabihin ni Pablo? Huwag mong isipin na dahil guro ka ng kautusan, nagkasala yung inaaralan mo at ikaw nagkasala, sila parurusahan, hahatulan, at ikaw makakatanan ka sa hatol ng Panginoon na hindi ganun ang Diyos. God is fair. God is justice. Kung yung ikinapahamak ng mga taong mapapahamak, ginawa mo yung same offense o kasalanan, ikaw man hahatulan din. Kaya nga sabi ni Pablo, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Yun ang ating kaya nga alam nyo, yung isang kapatid dito sa San Diego umiiyak sa akin, kapatid na matanda na. Sabi niya, yun kasi ang pinakaayaw ko, Brad, sabi niya. Yung pinagsisinungalingan ako. Kapag ka binigay ko yung paniniwala ko, do not break that trust. Ang buong paniwala niya kasi, yung nangaral sa kanya, na kinikilala nating sugo dati, nagtatapat talaga sa aral. Little did we realize, one by one, yung mga iniaaral nila sa atin, sila mismo ang lumalabag. Diba? Yan lang matibay na patunay na ipinagtataka natin, bakit kaya ito hindi nahahalata ng mga nasa loob? Kasi, nanggaling na tayo dyan eh. Yun sana ang pamanhik natin sa mga naiwan nating kapatid sa loob. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, mga kapatid sa loob. Alam nyo mismo yung gulo, yung hindi magandang nangyayari sa mga lokal-lokal. Diba? Meron nga hindi nagpapansinan, hindi nag-uusap, hindi nagpapatian. Pero pagdating ng panalangin,
mananalangin sa Diyos, patawarin mo po kami. Kagaya ng pagpapatawad namin sa aming mga kapatid. Papatawarin ka, kagaya ng pagpapatawad mo, hindi mo nga makibo yung kapatid mo sa lokal eh. At pagka nakatalikod yung kapatid mo, sinisiraan mo sa talikuran. Yan ba nakalulugod sa Diyos? Sa tatlong araw out of a week na nakikinig kayo ng aral ng Diyos kuno, nagpapasalamat kayo sa Diyos, lumalabas sa bibig ninyo yung mga pagpuri, humihingi kayo ng tawad day after day, week after week, month after month, and after all those years na kayo'y nasa loob, tanungin ninyo ang inyong mga buti at huwag kayo magsinungaling sa harap ng Diyos. Napabuti ba kayo ng paniniwalang tinanggap ninyo? O nandyan pa rin sa puso ninyo ang paglait? Nandyan pa rin sa puso ninyo ang pait? Nandyan pa rin sa puso ninyo ang masamang kalooban sa inyong mga kapatid? Kahit nga sa mga kaaway nyo, hindi nyo masunod yung utos na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Diba? Kaya nga, hindi naman siguro kalabisan kung sabihin natin na it is hypocrisy na para sabihin ninyo na aasamin nyo yung pagka-Diyos. Yung pagiging tao lang eh. Hindi ninyo magawa. Wala kayong anong tawag doon? Wala kayong konsiderasyon sa inyong mga kapwa. Hindi kayo marunong rumespeto sa karapatan ng inyong mga kapwa-tao. Pagpapaka-Diyos ba ang inaabot ninyo? Dapat mag-isip-isip tayo sa mga paniniwalang taglay natin. We cannot claim holiness and yet hate the very people na inutos ng Diyos sa atin na ating ibigin. Maging yan man ay ating mga kaaway o ating mga kapatid. May karapatan tayong umibig sa ating mga kapwa. Kaibigan man, kapamilya o kaaway. Alam nyo kung bakit? Ito ang refleksyon ng pagiging alagad ni Kristo. Kasi si Kristo ang nagsabi, ang Ama, nagpapaulan siya sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ang biyaya ng Diyos, hindi kanya lingkod, wala kang biyayang matatanggap sa Kanya. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Hindi naman nakagawa ka ng kamalian, puputulin niya na yung kabutihang meron siya. Kaya nga, sabi sa Biblia, di ba? Kapag ang kaaway mo nagutom, nauhaw, bigyan mo ng pagkain na makakain at inumin na maiinom. Sapagkat sa paggawa mo nito ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Let them realize na sa kasamaan nila, marunong ka pa rin gumawa ng mabuting itinuro sa iyo ng Diyos. Kasi only then, marirealize nila na nasa kanila ang kamalian. Kagaya ng ginawa ni Esteban nung siya'y binato hanggang mamatay. Ang panalangin niya, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun ba, hindi mo matatawag yun ang pag-ibig sa kaaway? Kung hindi mo matatawag na pag-ibig yun sa kaaway, and I don't know what love your enemy is. Dinuwi mo, binabato ka na, pinapanalangin mo pa rin sa Diyos. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ganon din ang ginawa sa Panginoon nung siya'y pinapako sa krus. Ang panalangin niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung kami po'y umalis sa ating pinagsasama-samahang grupo dati, umalis kami na hindi namin kayo pinag-iisipan ng kung ano man na kayo ay mga dilulo o kung ano man, di. Pero nung umalis kami, lahat ng masasama ipinaratang nyo sa amin. Ang totoo, meron nga tayong mga kapatid, hindi ko na lang babanggitin kung sino, yung sarili nilang mga kasambahay, mga ina, ama, anak, kapatid, itinakwil sila eh. Na bago pa naman tayo maanib dyan sa bahan na yan,
Kayo-kayo na ang magkakasama, kayo-kayo ang pamilya. Bakit yung pamilyang kinagis na ninyo, nakuha ninyong itapon dahil sa pananampalataya ninyo sa iniutos ng inyong mga leader? Yun ang nakakapagtaka, no? Bakit nagkakawatak-watak? Families are being torn apart dahil sa paniniwalang ganyan, dahil sa hindi pagkaunawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang nakakalungkot yan. And yet, on top of all of this, merong audacity to claim ang leadership na nasa kanila ang pag-ibig. 5 taon itinuturo dyan ang pag-ibig at mabubuting gawa. And yet, you haven't came close kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa Biblia. Pag-ibig na nagre-reflect ng puso ng Diyos, kahabagan ng Diyos, the mercy and kindness of God sa lahat ng mga tao, kasama ang mga kaaway. It's time para questionin ninyo yung inyong mga paniniwala sa buhay. Diba? Anong klaseng pag-ibig ang meron ako? Kasi ang pag-ibig dyan selective eh. Ang pag-ibig lamang ay i-extend natin sa ating mga kapatid, and even at that, bagsak pa rin sila. Sabi ko nga sa inyo eh, kapatid yung mga nandyan pa sa loob, kasama nyo pang dumadalo ng pagkakatipon. How dare you na yung mga kapatid ninyong kasama ninyong nagtitiis, you know, hanging on by the thread of their teeth, na nagpapatuloy, naghahanap pa rin ng pag-asa kahit meron na silang mga pag-aalinlangan, nagpapatuloy dumalo, i-ostracize nyo, pakikitunguhan nyo ng hindi tama. Pag dumarating sa lokal, hindi nyo kinikibo, hindi nyo nga binabati, only because binrand sila ng inyong mga manggagawa na mga kapatid na kaduda-duda na ang kanilang allegiance. Tama ba yung ginagawa ninyo? Diba? Nagtatangi kayo ng mga tao. At sabi ni Pablo, yung mga nagtatangi ng mga tao, may mga masasamang kaisipan yung mga ganyang tao. Bawal sa Biblia yan yung magtatangi kayo. Sapagkat kayo, sabi ng Panginoon, kung iibig lamang sa nagsisiibig sa inyo, anong kahigitan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga iskriba at pariseyo? Anong reward ang makukuha nyo sa Diyos kung kayo iibig lamang sa nagsisiibig sa inyo? Ang pag-ibig na nire-render sa tao, yung pag-ibig na nagre-reflect na mula sa Diyos, pag-ibig para sa lahat ng kanyang mga nilalang, walang pagtatangi. Tanggapin ninyo lahat ng mga tao. Bibigyan na sana natin ng katwiran kung talagang sige, hindi nyo na maibig yung inyong mga kaaway, ibigin nyo na lang inyong mga kapatid. Utos din naman ito na inyong nakakalimutan, o kung inyong naaalala, hindi ninyo ginagawa. Sabi ni Judas, di ba? Yung mga nag-aalinlangan, tapos pangangatwiranin nyo, sasabihin nyo, kung gustong lumundag sa apoy, tadyakan mo pa. Saan mo mababasa sa Biblia yun, di ba? Maling-mali, mga kababayan, mga kapatid naming nasa loob. At sinasabi namin ito dahil mahal kayo sa aming kalooban. Ang totoong mahal kayo sa aming kalooban, kahit pinag-uusig nyo na kami, idinadalangin pa rin namin kayo sa Diyos. Sana mai-render nyo sa amin bilang tao, hindi na lang bilang pagiging makadiyos. Reciprocate nyo sana yung aming pagtingin, pagkilala sa inyo. Sa kabila ng mga pag-uusig na dinaranas namin mula sa inyong pangangasiwa hanggang sa inyo, idinadalangin namin kayo sa Diyos. Hindi nyo ba kayang igawin para sa amin ito? Hindi ba kaya ng inyong budhing makadiyos na ibigin din kami at idalangin kami sa Diyos? Imbis na sabihan nyo kami, maiimpyerno kami, wala kaming kaligtasan, mapapahamak kayo, hindi ba pwedeng ang lumabas sa bibig ninyo, kaawaan ka nawa ng Panginoon, kapatid?
Hindi ko man naiintindihan ang dahilan ng pag-alis mo sa iglesia. Hindi man tayo magkakasama. Sana tamuhin mo ang awa ng Diyos pagdating ng araw ng Panginoon. Kagaya ng sinabi ni San Pablo. Diba? Pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo. Pati yung sambahayan ni Onesiforo kasama sa pagmamalasakit ni San Pablo. Bakit? Kasi nakaramdam si San Pablo ng malasakit kay Onesiforo. Nung ako'y nasa Roma, sabi niya, hinanap niya akong masikap at nalalaman ninyo ang paglilingkod na kanyang ginawa sa mga kapatid sa Efeso. 24 na taon o 28 taon tayong magkakasama. Naiparamdam natin sa isa't isa ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan, ang pagpapatawaran. Dahil lang sinabi ng leader ninyong masamang tao ako, masamang tao yung umaalis sa iglesia, itinakwil nyo kami. Ipinalagay nyo kaming mga masasamang tao. Yan ba ang pag-ibig na mayroon kayo? Ipagkakapuri nyo ba yan sa harap ng Diyos? Na kaya nyong magtakwil ng taong iniibig ng Diyos? Kagaya ba kayo ng paraong nananalangin? Panginoon, nag-ikapo ako, gumawa ako ng mabuti. Hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis ng ito. Sa tingin ninyo, sabi ni Kristo, sino sa dalawang ito ang dininig ng Ama sa inyong sa langit? Sana yan ang mapag-isipan nyo, mga kapatid namin sa loob. Mahal kayo sa aming kalooban. Kahit inuusig nyo kami, kahit nakakarinig kami ng paninira mula sa inyo, idinadalangin pa rin namin kayo sa Diyos. Hahayaan namin ang Diyos ang maging hukom pagdating ng araw. Wala kaming masamang layunin sa inyo. In fact, hanggang ngayon gumagawa kami ng mga paraan para madilat ang inyong mga mata. Huwag kayong mapuot sa amin. Diba? For once, gamitin ninyo ang inyong mga malayang kaisipan na taglay sa ating Panginoong Hesus. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Yan ang utos ng Panginoon. Patunayan natin na ang loyalty natin hindi sa tao. Diba? Ang patunayan natin ang loyalty natin sa Diyos. Ipagkumpara natin ano ba yung sinasabi ng tao. Diba? Ano naman ang sinasabi ng Diyos. Meron ngang ambassador dito nagsabi sa akin yung kapatid sa San Francisco ipinlay yung file ang sabi kahit pamilya niya daw. Diba? Pagka daw umalis sa iglesia, itatakwil niya rin. Sabi ko, ganito pala ang pananampalatayang itinatawid nitong ambassador dito. Isang pag-ibig at isang pananampalatayang malupit kahit sa kanyang mga pamilya. Dalangin namin sa Diyos, huwag mo sanang maranasan yan, na iwan ka ng iyong anak dahil namulat ang mata sa katotohanan. Diyan mo lang mapapatunayan kung totoo yung sinasabi mo. Kasi meron dito ako kasamahang manggagawa. Pinatatakwil ako. Diba? Yung mga alalay niyang ambassador na yan. Pero yung anak niya na tumiwalag, gumagawa na ng kasalanan, diba? Hindi niya itinatakwil. Kung totoong ang pag-ibig mo, at yan ang utos na pinaniniwalaan mo, sino mang aalis sa iglesia, itakwil. Ba't yung anak mo hindi mo itinatakwil? Komo ba anak mo yan, kaya hindi mo tinatakwil? At kami, hindi mo naman kami kapamilya at kadugo, pwede mo kaming itakwil. Diba? Kaya, ako,
Mag-isip-isip tayo mga kapatid dyan sa loob. Alam ko, kaya ako kasi nagsasalita. Meron kasi akong mga messages na natatanggap. But days nakikinig ko ako sa'yo, wala lang akong lakas ng loob kasi inuusig sila ng pamilya nila. Yung iba naman, hindi pa makalabas. Kaya nga nung isang araw, natuwa ako kasi yung kaklase ko nung high school, gano'n na rin pala. Nung una kaming nagkausap last month, hindi daw siya aalis sa iglesia. Pero nung napakinggan niya raw yung podcast ko, naliwanagan siya. Salamat sa Diyos, ano? Kaya nga, dapat ma-realize nyo dyan, mga kapatid, bakit ano ang meron, kung bakit pinipigil kayong makarinig. Kasi once nagkaroon kayo ng awareness sa nangyayari, sa tunay na pangyayari at kalagayan ng ating pagsamahan, makakapag-isip-isip ka eh. Kung hindi mo lang naman pagaganahin yung iyong bias, gigitna ka lang at titingin ka talaga sa katwiran, marirealize mo talaga eh, mayroong hindi tamang nangyayari. At kapag ka nangyari yun, it's inevitable. Kagaya naming mga lumabas, lalabas ka rin. It's just a matter of time. Buksan mo lang ang iyong puso at ang iyong isip, lalabas ka rin. Kaya nga yung karamihan hindi na makalabas dahil alam nila, di ba? Through experience, dahil sa kasaysayan ng mga nauna ng lumabas. Ayan, kagaya nga ni Brad Ronnie Key Point del Rosario. Matindi ang pag-uusig din na pinagdadaanan niyang kapatid na yan. Pati yung asawa niya, nagagamit pa sa publicity yung kanyang ina, no? Ay, nako. Tuloy lang po kayo, mga kapatid. Nandiyan naman, marami tayong pwedeng pakinggan. At yung mga naririnig nyo pong kasaysayan, totoong kasaysayan yan ng mga kapatid. Diba yung, nakalimutan ko na yung pangalan Pasensya na, kapatid. Meron tayong kapatid na diakono sa Bambang, nakausap ko nung kamakailan. Ito pala, galing pa sa Makati. Dahil nung lumipat sila, ayaw siyang paalisin ng mga kapatid. Mahal siya ng mga kapatid sa Bambang. Ano bang pangalan ng kapatid na yun? Si Brad Roy, kilala mo ba yun? O Brad Wentz, kilala mo ba yung tinutukoy ko? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero mo from Makati, dumidistino siya sa Bambang. Siya pa rin ang diakono doon dahil mahal siya ng mga kapatid. Yun ba aalis yun kung hindi niya mahal ang kapatid at ang pananampalataya kagaya natin? Ewan ko. Kaya umalis yun kasi totoo yung karanasan niya. Makinig kayo sa karanasan ng mga taong lumabas. Hindi kami lumabas dahil nagsisinungaling kami. Hindi kami lumabas dahil masamang tao kami. Lumabas kami dahil nakita namin ang tunay na nangyayari sa loob. Si Brad Joel Alfonso, no? Shout out sa iyo, kapatid na Joel. Matindi ang pagmamahal nitong kapatid na ito Pakinggan nyo lang po ang karanasan, no? Be fair and square. Kung nakikinig kayo ng Story of My Faith, pakinggan nyo rin ang kasaysayan ng mga kapatid na kasaysayan nila, yung buhay nila dati sa loob, at ang dahil kung ano ang nagtulak sa kanila, kung bakit sila lumabas. Kasi ito, unscripted ito, walang production level ito. This is raw. Kung ano yung naririnig nyo, galing ito sa puso ng mga kapatid. Karamihan nga sa kanila, umiiyak, yan ang totoong kasaysayan ng pananampalataya, mga kapatid. At kung loloobin ng Panginoon, i-discuss natin yung tungkol sa Antikristo. Dahil napakaganda, mga kapatid. Sabi ni San Juan, di ba? Narinig niyo yun, na darating ang Antikristo. Impliedly, isa lang ito, singular ang Antikristo. At ngayon man, sabi ni San Juan, nagsilitaw na ang maraming mga Antikristo. Hindi lang pala isa itong Antikristong
iniintay natin, ano? Merong darating in the future. Pero nung panahon pa lang ni San Juan, marami ng mga antikristo. So, how do you resolve this? Ano? Pero ang isang gusto kong iwan sa inyo bago po ako magpaalam, mga kapatid. Ang antikristo manggagaling sa loob. Sapagkat sila'y nagsilabas sa atin. Yun nga yung talatang ginagamit sa atin na hindi nila naintindihan. Yung mga nanggaling sa atin na lalabas upang sila'y mahayag na hindi atin. Mga antikristo ito. Maganda mapag-aralan natin to, mga kapatid. Yan. Hanggang dito, mga kapatid. Salamat sa inyong... ulitin ko po, sa Sabado, I think bukas na po sa inyo yan. Ang Pause and Ponder episode natin with DK and Los, hindi po muna Sunday this week. Saturday po muna dahil meron tayong mga aasikasuhin. Sabado, Philippine time, 8:00 ng gabi. Kung lolobin ng Panginoon, magkita-kita po tayo. God bless, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa inyo pong pakikinig. Bye-bye po.